Isang gabi, pinagmasdan ni Aling Nena ang kanyang apo na nakatulog sa tabi ng mga palayok. Alam niyang ito ang huling taon ng kanilang palayukan. Makalipas ang 5 taon, ang apong iyon na ang nagmamay-ari ng pinakamalaking pottery factory sa buong Luzon. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Elias, 23 taong gulang. Lumaki ako sa San Juan, La Union, sa tabi ng dagat. Pero imbes na surfing, ang amoy ng putik at ang tunog ng gulong ng palayok ang bumuo sa pagkabata ko. Ang palayukan na ito ang pamana ng lolo ko kay inay at sa amin. Pero halos wala na itong kita. Araw-araw, pagkatapos kong magtinda ng bibingka sa palengke, tumutulong ako kay inay sa paghulma ng mga palayok sa aming maliit na shop. Ang problema, walang bumibili. Ang mga turista ay mas interesado sa mga surfboard at souvenir na gawa sa shell. Ang mga kapitbahay naman mas gusto ang plastic containers. Naaalala ko pa noong 18 pa lang ako. Galing ako sa eskwela, nilalakad ang 5 kilometro dahil walang pamasahe. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si inay, umiiyak habang pinagmamasdan ang mga basag na palayok sa labas ng aming tindahan. Nabagsakan daw ng poste habang malakas ang hangin. Ang sabi niya, Elias, paano na tayo? Wala na tayong puhunan para makabili ng bagong putik. Baka kailangan na nating isara ang palayukan ng lolo mo. Pakiramdam ko, nawalan kami ng pag-asa. Pero may isang bagay na bumulong sa akin. May malapit ng magbago. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Kinabukasan, lumapit ako kay inay. Elias, bakit ka nandito? Hindi ka ba papasok sa eskwela? Inay, kailangan nating mag-usap. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Hindi natin pwedeng isara ang palayukan. Ito ang pamana ni lolo. Pero anak, wala na tayong pera. Wala nang bumibili. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Hindi, inay. Hindi pa tayo tapos. Naaalala mo ba yung pottery wheel ni lolo? Yung gawa sa kahoy? Bakit? Sirado na iyon. Kailangan paayusin. Ako na ang aayos. At gusto kong subukan ang bagong disenyo ng mga palayok. May nakita ko sa internet, mga modernong disenyo. Moderno. Pero sanay tayo sa tradisyonal. Maraming trabaho dyan, Elias. Tutulungan mo ako, inay. At maniwala ka sa akin, ito ang magiging susi para makabangon tayo. Alam kong marami sa inyo ang nakaka-relate sa nararamdaman ni Elias. Ang pakiramdam na gusto mong tulungan ang pamilya mo kahit alam mong mahirap ang laban. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Sa loob ng ilang buwan, gabi-gabi akong nag-aaral ng mga pottery techniques sa internet. Sa araw, nagtitinda ako ng bibingka para may pangbili ng putik at pyesa para sa sirang gulong. Unti-unti, nabalik ko ang pottery wheel ni lolo. Ang unang gawa ko, isang maliit na tasa na may abstract na disenyo. Hindi ito perpekto, pero para sa akin, ito ang simula ng lahat. Nag-post ako ng larawan nito sa Facebook, sa isang local artisan group. Kinabukasan, nagulat ako. Isang dayuhan ang nag-message sa akin, gusto daw niyang bumili ng 10 piraso. Hindi ko akalain na may magkaka-interes. Ito ang aking breakthrough. Nagsimula akong mag-experiment ng iba't ibang kulay at disenyo. Naglakas loob akong gumawa ng mga platito, vase, at kahit lampshades na gawa sa putik. Isang araw, may dumating na babae sa aming tindahan. Ikaw ba si Elias? Nakita ko ang mga gawa mo sa social media. Amazing! Opo, ako po. Salamat po. Gusto kong mag-order. Maramihan. May coffee shop ako sa La Union at gusto kong gamitin ang mga pottery mo para sa aking interior. Ilang piraso ang kaya mong gawin sa loob ng 1 buwan? Ilan po ba ang kailangan ninyo?
Kaya po namin ang marami, basta bigyan nyo lang po kami ng sapat na oras. Kung kaya mo ang 500 piraso ng coffee mugs at 200 piraso ng bowls sa loob ng 2 buwan, bibigyan kita ng kontrata. Nanginginig ako sa tuwa habang kinukuha ang order. Tumakbo ako kay inay. Inay, may malaking order tayo. 700 piraso. Kaya nating gawin ito. Talaga ba, anak? Sino ang tutulong sa atin? Paano ang putik? Tutulungan tayo ng mga pinsan at tiyuhin. Magkakaisa tayo. At ang pera sa order, gagamitin nating pambili ng mas maraming putik. Unti-unting lumago ang aming palayukan. Mula sa paghuhulma ng mga palayok sa maliit naming tindahan, nakapagpatayo kami ng mas malaking workshop at nakabili pa ng 2 bagong pottery wheels. Ang aming mga disenyo ay naging tanyag hindi lang sa La Union, kundi sa buong Pilipinas. Nakilahok kami sa mga trade fair at nakakuha kami ng mga order mula sa mga hotel at restaurant sa Maynila. Hindi nagtagal, ang dating maliit na palayukan ng lolo ko ay naging isang korporasyon, ang Elias Clay Creations. Binigyan ko ng trabaho ang maraming tao sa aming komunidad at tinulungan ko ang maraming kabataan na matuto ng pottery. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay makita si inay nang ngumiti habang pinagmamasdan ang aming lumalaking negosyo. Ang sabi niya sa akin, pinagpatuloy mo ang pangarap ng lolo mo, Elias. Mas malayo pa ito sa kanyang pinangarap. Ang pangarap ko ngayon ay ipakita sa buong mundo ang ganda ng sining Filipino. Mula sa pagiging isang batang naglalakad sa ilalim ng init ng araw para magtinda ng bibingka, si Elias ay naging isang ng isang kumpanyang nagbibigay inspirasyon at nagbibigay buhay sa mga pangarap ng marami. Ang kwento ni Elias ay paalala na kahit gaano kahirap ang simula, kung may sipag, tiyaga, at pananampalataya, ang bawat putik ay maaaring maging ginto. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.